Sa dokumentaryong ito, tayo ay maglalakbay sa buhay ng ating mga nakatatanda na patuloy na nagtatrabaho. Sa bawat hakbang nila sa mundong ito, makikita natin ang kanilang tapang, husay at dedikasyon sa kanilang trabaho. Sa pamamagitan ng mga kwento at karanasan ng ating mga senior citizens, ating masasaksihan ang kanilang halaga at kontribusyon sa lipunan. Mga kwento ng pag-asa, tagumpay, at pagmamahal na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Naway sa pamamagitan ng dokumentaryong ito, mas mapalalim pa natin ang ating pag-unawa at respeto sa mga nakatatanda na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Narito tayo ngayon sa Malolos, Bulacan upang alamin ang kwento ng isang senior citizen na patuloy pa ring lumalaban sa buhay kahit na siya ay nasa retirement age na. Halika, kilalanin natin siya. Sa aming pagdating sa palengke ng Malolos, Bulacan noong ika-6 ng Hulyo, alas 6 ng gabi, naabutan ng aming grupo si Nanay Masing na nagliligpit ng kanyang paninda sa palengke. Siya ay 76 na taong gulang. Ayon sa kanya, madaling araw pa lang ay naghahanda na siya. Katulong ang kanyang anak upang makapagtinda ng mga gulay sa palengke. Umaabot daw sila ng gabi sa pagtitinda upang may pandagdag sa pantustos sa mga gastusin at pang-araw-araw na buhay ng kanyang pamilya. Ani ni Nanay Masing, grade 6 ang pinakamataas na natapos niya sa pag-aaral. Wala siyang ibang naging trabaho bukod sa pagtitinda ng gulay. Mula 37 taong gulang ay ito na ang naging pangkabuhayan niya at bumuhay sa kanyang pamilya. Ang aming grupo ay nagtungo sa tahanan ni Nanay sa Barangay Anilaw, Malolos, Bulacan upang masusing suriin ang kanyang karanasan at mga pananaw sa buhay. Ang layunin ay hindi lamang pakikipanayam, ngunit para maintindihan ng mas malalim ang kanyang buhay bilang isang senior citizen na kumakayod upang mapunan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Hello po, Nay. Good afternoon namin. Ako po pala si Curtney. Manghihingi lang po kami ng consent niyo po kung pwede po kayong videohan para po sa aming proyekto. Bali, magtatanong lang po kami na about sa pension. May pension po ba ka? Meron naman konti. Anong ano po na SSS po? SSS. Yung ano po ba yun na yung SSS? Ano po? Self-employed po kayo o voluntary ba? Voluntary, dito na nagulong na kami. Magkano po yung monthly na hulog niyo po? Noon pa, matagal na. Hindi niyo na po na-update? Basta kung maghulog yung buwan. Buwanan po. Kasi po ang alam ko po sa pension ng SS pag voluntary, 560? Nakalimutan ko na. Nakalimutan yun na po. Kaya nga po, pabago-bago din ng mga tayo. Matagal. 560 na po kasi yung latest ng pension sa SSS. Pero ang Saudi 2-2. Isang buwan. 2,200. Ang natatanggap niyo po, pang monthly po. Oo. Natatanggap niyo naman po siya ng wala pang delay. Oo, natatanggap mo. Bali, ano nga po ulit na bago niya eh? Pero na. Yun po sa may bayan po, mga gulay. Gano'n na po kayo katagal nag-pension po nung nag-apply? 60 years. 60 years na, matagal-tagal na din po. Bali,
Na-reject pa nga yung pangalan ko eh. Mali. Kanya, oo, namali. Pumunta pa kami sa Maynila. Pinabago. Grabe ang Naging kuwan eh, naging maximum pa. Ganun ang nangyari. Hindi na sa Maynila. Hindi na iyon. pina-update to information. Doon sa talagang ano ng SS. Kala ko hindi makakukuha. Since matagal na po kayong nagpe-pension, May, sa tingin niyo, gaano po siya naging kalaking tulong po sa Dali inyo? man nakakitulong ngayon eh. Pambili ng gamot eh. Pwede. Kaya nga po, since Hindi ba? buwan ay naman po Oo. nakukuha. Eh, malang gamot. Kaya nga po, tapos maintenance na po Oo, kayo, May? meron. Lumatay gamot mo din. Doon po lahat napupunta yung Oo, eh, hindi lang siguro. pagkakasipin po sa araw-araw. Hindi, yung pagtitinda lang. Pero yung gamot eh, kulang po yung sa SS. Kulang po kayo sa Eh, dalawang pabili ko eh, may 1,000 eh, hindi naman na gaya isang buwan eh, ubus na. Oh, sita, patra, kukuha naman. Yan. Pero naranasan niyo na po na ma-delay po yung pension niyo. Mga months po ba ganyan? Pero talagang po po sinabing pension month niya na po. Meron. Oh, yan ay. Pero hindi naman katawan. Dalawang buwan. Dalawang buwan. Dalawang buwan po. Kami sa dalawang buwan, nagagaya. Nabili na yung gamot. Pabili gamot. Gamot lang yung tinataan. Pero at least po malaking tulong po. Oo. Kaya agad ako nag-build eh. Ah, Kasi school, 37 na ako nag-build dahil niya. Yung mga anak ko. Kaya nabuhay kami sa pagpunta. ilang years na po kayo dito ganun? Ako hindi ka naman Ngayon pa alam. Ang aking mag-build at 37. Ang anak ko, 5 taon din po. Ilan po ba anak mo? 4. Apat. Tapos doon niyo na po sila binuhay sa... Oo. Isa kikita mo. Naglako ng SS. Sumali sa SS. Ay, nag-iikot po. Oo. Tapos, Eh, wala na. Ayun. Eh, ayoko pa nga rin sumali. Gano'n kami na sumali tayo. Sumali ko. Mura lang naman na kasi. Eh, di, nakatulong. Oo. Kung hindi, alam ko makukuha ng 2,000 sa buwan. Hindi po kayo familiar po sa SSS dati. Ha? Hindi po kayo familiar sa SSS po na may makukuha po kayong pension. Hindi ko. Pero may baka kukuha ka kahit yung buwan. Opo. Kanya kinaakit ko sa bayan. Sa bayan, sa pagtitinda ko na naakit ako doon sa mga nandiyan. May nagdadala ng mag-SS. Sumali kami sa SS. Ay, sumali kami. Awa na gisit. Totoo nga pala makakukuha ng pension. Na bago pa pangalan ko, naging maximum. Lumakad kami sa Maynila, doon din namin. Kaya ikaw. Ayun, ako ko eh. Sa ko ano, meron siya, ako na sa bahay. Ay! Nakakatulong naman po na yung nakukuha nyo pong pera sa pagtitinda po para sa Ano man anak? Yung lahat ng gagaling. Mas nakakatulong po yung pagtitinda nyo kaysa sa pension. Ano nakakatulong yun eh. Opo. Eh kung dito, hindi man ako nagtapos ng pag-aaral. Grade 6 lang ako. Eh kung dito, ay naku na kasi tindera nung araw. Tama na tindera. Tinday na. Kaya naakit kami ng magtinda. Maanananim lang ako nung araw. Ang palay. So, ayun, mas isa akong magtinda kaysa maanananim. Kapawin pong magyoko. Oo, pagyoko niya eh. Yung kanta po. Yung kanta. Eh, Ganda ni May Tivero. eh, titira ako sa bahay, hindi ako magdatanim. Ano po na, gano'n po talaga, ay, sabi niya na nga po na mahalaga po sa inyo yung pension. Mahalaga po. So, ano po na, meron po ba kayo mga suggestion para po mapabuti pa accessibility at efficiency na sistema po ng, yung gusto niyo pong, yan, kung kami po yung SSS, Oo. ano po yung maganda niyong suggestion? Siyempre, dagdagan pa. Madagdagan Kung madadagdagan pa, kung kay SS. po po yung pension niyo. Oo. Para binigay. So, Tabletos na isa magkano? May 30, may 25. mm, Ito kasi, araw-araw yun ka.
Mga Vitamins. umaga tanghali. Oo, vitamins. Ininom ko sa ugat, sa dugo. Parang, nagpapadoktor ako. Yung 2 buwan. Sa, kawan, sa right heart. O talaga naka-maintenance pa po. Maintenance na. Napakarami ko ng nakuha ng gamot. Balot na ako ng gamot. Siguro yung mga receipt, yung mga damit, pakasang damit kami. Daw yung kita pa eh. Ano ba? Ano? Ano po, Nay, tingin niyo po kung hindi po kayo nakakakuha ng pension ngayon, hindi po, ano po ba siya? Mas sapat po ba yung kita niya sa pagtitinda po? Sa mga araw-araw niyo po? Sumasapat ko sa lihin. Ang maganda talaga, may pension kung may darating kang pangpuro. Hindi ba? Kung wala kang pambili nga ng gano'n, mga gamit. Siyempre, kung isa, wala ka rin tubol ka sa bahay. Hindi naman araw-araw may tubo. Araw-araw yung mabili ka. Conforme lang. Kung isang, ala. Kaya hindi tiyaga ka, kaya nandito ko sa bahay. Yun din po yung sunod namin tanong. Bakit po, yun nga, nasagot na. Bakit nyo po mas pinipili na talagang sa labas, nasa retirement age na po. Ganda na po ng... Ayoko dito magtutulog ka lang dito mamanasin ka. Gusto ko na sa bayan. Katulog ko naman anak ko ng lapit. Yun ang aking kuwan. Kaya aking malakas, may katulong ako. Hindi man ako nag-isa. Mahina na. Yun talaga po yung talaga. Ayaw nyo magpaiwan sa bahay. Mahirap po mag-isa sa bahay. Magtutulog ka lang. Sana na ito malaki pension. Kung ako man nagtapos siguro ng teacher, may pension kung malaki. Ay, teacher po yung gusto niya. Nung araw, alam pa paaray. Nung araw, mura lang pamasahe, alam ko pamasahe. So, sipin, nagbenti lang ka doon sa Marcelo. Naitan mo ba ng mga bata? 300. Nako. Teacher po tinapos na. Hindi na ako sa nakatapos. Grade 6 lang ako. Grade 6 lang. Oh, nabuhat na agad. Bangis dali sa akin. Bangis dali. Ilang years na naging isda po si... Ay, matagal. Tutulong din po yan sa inyo. Siyempre, araw. Naging ako dito na ako. Hindi ka ako dito. Namalingin na ako ng tindahan. Hindi ako nag-umpisa. Saan po kayo nag-umpisa na parang isipan nyo lang po na yun po yung itinda nyo or Ang nanay ko, mang tindera ng gulog. tinuloy nyo po? Nakakal ang pag- Kaya, malaking tulong hindi. Kanya kasi, titisihin ka sa bahay. Magtutulog ako ngayon. Wala na. Sa pagat, paano na lang. Kaso paano yun? Pipita ka doon. Hindi pa. Dumating po ba sa point na parang syempre kung nag-maintenance po kayo, yung nakukuha niyo pong pension is para po sa medicines niyo. Dumating po ba sa point na kulang din po yung nakukuha niyo yung kita dun sa pagtitinda po? Kanya lang, kawa ng Diyos, kahit konti. Yan aking po kakaraw-araw. Nung pandemic po na Pandemic, hindi ako nagtindata sa ito. Pero yung pension po, tuloy-tuloy pa rin. So malaking tulong din po para natin sa inyo. Kanya lang, mahina ang pension na lang. Diba? Dos. Kaya pinakuha ko sa apo ko kahapon. 27 ang puha ng 27. Kasi ang birthday ko 27. Ayun, birthday ko. Ayun, oo. Di, nakabili lang kami, 1,000. May 1,000 pa ako natin. Hindi ko binibili lahat ang abot. Tinuunti-unti ko na. Kung bibili ka lahat, kulang pa 1,000. Yan doon. Diba? Anong hindi? Ito gaya mo.
Sa tingin niyo po, Nay, kailangan po batasan ng government or ng SSS yung mga nakukuha po ng mga senior citizen na pension? Eh, sa dapat itaas ang makakain taas. Kain taas. Pagka malaki yung hindi na ako dito. Ano na lang po tayo sa bahay. Gusto niyo po yan, Nay. Hindi. Malaki po yung SSS. Lalakarin lang. Sige, lalakarin ko. Sige. Pag naging mayor na siya. Ang SPIC program na nagsimula noong 2011 ay nagbibigay ng 500 pesos na buwanang tulong sa mga mahihirap na senior citizen na walang regular na kita o pensyon. Inihayag ni Secretary Amena F. Pangandaman ng Kagawaran ng Budget at Pamamahala o DBM na ang panukalang 2024 national budget ay naglalaan ng 49.81 billion pesos upang pondohan ang pagtaas ng social pension para sa mga mahihirap na senior citizens. Ang alokasyong ito ay doble sa 25.30 billion pesos na nakalaan sa 2023 General Appropriations Act o GAA. Sinabi ni Secretary Pangandaman ito sa briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa House of Representatives noong 10 ng Agosto taong 2023. Layunin ng budget na taasan ang social pension sa 1,000 pesos kada buwan para sa mahigit 4 na milyong mahihirap na senior citizen na hindi kasama sa sistema ng pensyon. Ayon naman kay Senator Sonny Angara, noong interpellation ng panukalang 2024 budget ng DSWD, napag-alaman na nasa 500,000 na eligible indigent senior citizen ang hindi pa nakakasama sa mga benepisyaryo ng naturang programa. Pinaalalahanan rin ito ang lahat ng mga concerned merchant na kilalanin ang mga discount at pribilehiyo para sa mga senior citizen sa gitna ng mga ulat na ilang establishmento ang hindi nagbibigay nito. Sa pinakahuling ulat ng Mercer CFA Institute Global Pension Index o MCGPI, ang Pilipinas ay nasa ika-43 pwesto sa 44 na ekonomiya na kasama sa listahan pagdating sa pension system. Ito ay nangangahulugan na ang Pilipinas ay nasa ika-43 pwesto sa buong mundo pagdating sa pagbibigay ng pension system. Ayon sa ulat, ang Pilipinas ay may kababaang overall score. Ito ay may mga kinikilalang kakulangan na dapat tugunan upang mapabuti ang pension system sa bansa. Sa pagsapit ng umaga, muling binalikan ng aming grupo si Nanay Masing upang makita ang kanyang pangunahing gawain sa palengke ng Malolos at upang formal na rin na makapagpaalam sa kanya. Bakas sa ngiti ni Nanay ang saya sa kanyang pang-araw-araw na trabaho sa kabila ng kanyang edad at sitwasyon. Isa lamang ito sa patunay na hindi nasusukat sa edad ang pagtatrabaho ng mga Pilipino. Sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, nais naming magpasalamat sa inyong lahat sa pagtangkilik at pagmamahal sa mga kwento ng ating mga senior citizens. Sa bawat araw na kanilang nilalakbay, kanilang ipinamalas ang halaga ng pagtitiyaga, determinasyon at pagmamahal sa kanilang trabaho. Sila ay patunay na ang edad ay hindi hadlang sa pag-abot ng mga pangarap at tagumpay. Sana masutukan pa sila ng gobyerno, lalong-lalo na ang kanilang pensyon. Naway ang mga aral at determinasyon na ating natutunan mula sa kanilang mga kwento ay magbigay inspirasyon sa atin upang ipagpatuloy ang ating mga pangarap at paglilingkod sa ating kapwa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa paglalakbay na ito. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mabuhay ang ating mga senior citizens.